So meron tayong subscriber na nagtanong, what if daw kung ma-disapprove siya ni Pag-ibig. So bigyan natin siya ng sagot. Bali kung magiging honest ka po sa ahente mo, kasi 'di ba sa pre-qualifying, tatanong na po 'yan kung may existing housing loan ka. Yung existing housing loan kasi yun lang talaga ang pinaka-reason na hindi natin kayang i-troubleshoot. Kasi pag may bad record ka na sa Pag-ibig or may foreclose ka na pong property na nakuha nung kadalagahan mo, binata ka pa, hindi na ma-erase sa system yon. So ang mangyayari dyan, madi-disapprove ka, so masasayang yung 10,000. Buti kung 10,000 lang kasi wala tayong down payment sa pagsibol. Okay po. So ang mangyayari dyan, hindi talaga ikaw ma-approve kung meron kang na-foreclose na bahay na na-loan sa Pag-ibig, or yung kinuha mo nung dati-dati pa, hindi mo siya binabayaran, or nabitawan mo na siya, na-foreclose na siya. So bad record na yon. Hindi ka na makakaulit kumbaga. Pero kung may existing housing loan ka at binabayaran mo siya at nahulugan mo na siya ng 10 years at malaki ang sahod mo at may asawa kang may trabaho din na regular at kayo ay kasal, ibig sabihin makakakuha pa kayo ng isa pang property. Bakit? Dahil nahulugan mo na ng matagal yung unang housing loan, binabayaran mo siya regularly, at kung papusin ka man sa sahod, at least may asawa kang pwedeng mag co-borrower. Ibig sabihin, i-combine kasi ang salary ng mag-asawa. So, possible, maging approve ka pa din. Or, ang option dyan, yung ipapangalan mo na sa asawa mo, yung pangalawang property na kukunin mo. In the event na malaki ang sahod mo, kaya mo pang kumuha ng pangalawa, walang problema. Kasi ang mga nauunang project naman na nakukuha ng mga buyer natin is low cost housing, walang 1 million. Nung mga unang panahon kasi mura pa talaga ang mga housing loan. And nababayaran naman siya ng mga ilang taon. At kung malaki nga ang sahod mo, possible is maka-avail ka pa. May mga buyer tayong ganyan. Basta ang pinaka hindi natin kayang solusyonan talaga is yung may na-foreclose ka ng dating housing loan sa Pag-ibig. So, mag-login ka sa Pag-ibig virtual, makikita mo yan dyan na walang housing loan or may existing housing loan. Kapag may loan ka naman, ilagay mo lang or i-xerox mo lang yung SOA, yung statement of account na binabayaran mo siya regularly or updated ang bayad. So, makakaulit ka pang mag-loan. Again, yun ang mga factor. Kung kasal ka, kung may asawa, mataas ang sahod, combined salary, may co-borrower, pwedeng-pwede yun. Kapag na-disapprove ka, halimbawa, ang normal na nangyayari kasi ngayon, kapag may mga na-disapprove sa Pag-ibig, ang reason kasi nun is hindi nag-reply si employer. So, maiiwasan natin yan. Ang gagawin natin, kapag nag-loan document signing ka na sa Bendel, pumunta ka na ng HR, abisahan mo si HR na HR, nag-loan document signing na ako para sa aking housing loan sa Pag-ibig, yung si Pagsibol Village ka under Pag-ibig housing loan. So, magsi-CI po yan, magba-background check. Ngayon po, mag-i-email po yan sa HR. So, pag nag-email po sa inyo HR, pakisagot na lang na kung employed ba ako, ang sahod ba. Mga basic lang naman ang tinatanong ni Pag-ibig. So, pag nag-reply si employer mo, notice of approval agad-agad. So, approve na agad ang housing loan mo. Kasi yun lang naman ang pinaka nagiging reason ba't na-disapprove. Yung hindi nagre-reply agad si employer. The rest kasi is from the moment na inquire ka sa agent mo, kina-qualify ka na. Yung salary, kung kasal, kung hiwalay, madaming factor yan na chinecheck mo na. Employed, regular employed, kung OFW, mga ganyan, mga basic na tinatanong yan. Again, ang pinaka hindi natin kayang solusyonan is yung may na-foreclose ka ng bahay sa Pag-ibig, hindi ka na talaga makakaulit. Or ang gagawin mo niyan, asawa mo na lang ang magkukuha ng pangalawa. So, huwag kayong mag-alala kasi halos lahat naman ng pinaprocess namin na loan sa Pag-ibig, lahat naman talaga halos na-approve. Again, yung mga reason lang, very minimal lang talaga ang mga reason of disapproval. Hindi nag-reply si employer mo, mag-i-email yan sa amin na, "Uy, Ma'am Cindy, itong buyer mo may notice of disapproval, pahingi ulit ng active email or active cellphone number para i-contact ulit ni Pag-ibig." Ganun lang, mga hanggang pangalawang try. Yung second attempt naman ni Pag-ibig na i-contact si employer, madalas naman is nagiging okay na. May situation pa tayo. What if, Ma'am Cindy, ongoing ang process ng Pag-ibig ko at biglang nagkaroon ng magandang offer ang ibang company at grinab ko? Yung situation na ganyan, ang nangyayari, may possible first attempt na na-reject ka. Kasi 'di ba, halimbawa naglipat ka na ng company, dapat may first
may first month to 2 months payslip ka na, bagong COE, bagong company ID, and magbabago ka ng RA form kasi nagbago ka ng employer. Ngayon, ipipresent mo lang yung mga nabago. Pupunta ka sa Bendel na lang, i-advise na lang kitang kausapin mo ko, i-chat mo ko pag may mga ganitong situation kasi naka-survive, na-survive naman namin yung ganitong situation. Yung isang buyer namin is na-approve na siya, nagpasa lang siya ng bagong COE, bagong mga payslip and company ID. So tumawag ulit si Pag-ibig dun sa bago niyang employer at na-approve naman siya. Nangyayari kasi yan kasi may mga project talaga na RFO na, so agad-agad talaga. Depende sa timing kung kailan ka lumipat. Basta again, uulitin ko, yun lang talaga ang kailangan. Bagong payslip, bagong ISA, bagong MDF. Yan. Kasi di ba magbabago ka ng mga details ng employer mo kasi bago ang employer mo. Nangyayari yan, huwag kayong matakot. Yung timing lang talaga, kapag na-disapprove ka once, mag-email, hihingan ka ng panibagong details ng reason ba't ka na-disapprove. Tatanungin ka muna. Pangalawa, so i-advise kang please provide the following. Yan, nangyayari talaga yan. No worries naman. Si Pag-ibig naman ay nagpapangalawang process naman. Kung may mga additional charge, siguro mga 1,000 to. Hindi naman siguro ganun ka-hassle. Anyways, kaya ka naman lumipat sa company bago kasi di ba mas malaki yung offer. Yan, may dalawa akong case na ganyan ang nangyari. So far okay naman siya. So may mga ibang katanungan, directly message me na lang or mag-comment ka sa baba. Kasi nandito ako ngayon sa open house ng Pagsibol Village, South 2. Pasensya na po, puro Pagsibol muna ang binavlog ko kasi po nagmamadali talaga kami maubos ang ating mga inventory. Anyways, kaunti na lang naman po. So sana matulungan niyo po ako magkaroon ng mga ibang buyer kasi may mga units pang available. Salamat, RFO na po kasi kaya nagmamadali talaga ako.